Good morning, good afternoon, good evening mga kababayan kong minamahal. Sana ay nasa mabuti tayong lahat na kalagayan at nakapagpasalamat na rin sa ating Panginoon sa mga biyaya na ibinibigay niya sa atin at sa napakagandang kalusugan na ating tinatamasa o ibinigay niya sa atin at ang mga magagandang bagay na blessings na ibinigay ng Panginoon sa atin. Magpasalamat tayong lahat at lagi lang tayo na mag-pray sa Kanya. Lagi tayong kakapit nang sa ganoon anuman ang mangyari ay lagi naman tayong handa at syempre nasa atin ang Panginoon dahil sa ating pananampalataya at paniniwala sa Kanya. So ngayon, I'm very happy. I just would like to share sa inyo ang aming pagbibiyahe pabalik sa Madrid. Yehey! Masayang masaya ako sapagkat tapos na ang bakasyon. Masaya rin naman ako na nagpunta kami dito sa bakasyonan. Ngunit syempre, masaya pa rin, mas masaya pa rin kasi babalik na naman sa dati nating trabaho dito sa mga amo ko dito sa abroad, sa Madrid. Kaya, it's a blessing for me kasi the past 2 days are not so good dahil nga sa dana o yung bunga nitong climate change na tinatawag na dana na nakakalungkot dahil ngayon na lang naman ulit nangyari dito sa Spain na kung saan ay nagkakaroon nga ng windstorm. At ang windstorm na ito ay napakahirap at nagkukos ito ng tinatawag natin na yung dana na iyan ay yung malamig na pressure na nanggagaling sa mga matataas na bahagi ay imimit niya ngayon yung mainit na pressure naman dito sa kalupaan o sa mababang parte o sa karagatan. Therefore, nagkukos ito ng tinatawag natin na tormenta o kaya yung pag-ulan-ulan. So, ito yung tinatawag nila na dito sa Spain na gota fria. So, gota fria, kung saan yun nga yung nanggaling sa mga matataas na bahagi na malamig, mag-meet sila ngayon ng manapakainit na manggaling dito sa Mediterranean Sea o kaya ay dito sa mas mababang bahagi. Then, syempre, magkakaroon ngayon ng pag-ulan-ulan at yung tinatawag natin na kidlat. So, yun. And ang result, magkakaroon ng floods, yung mga floods sa iba't ibang bahagi ng Espanya. So, marami din naman ang mga naapektuhan yung kanilang mga kabahayan, hindi lang sa Pilipinas nangyayari, kundi dito rin sa ibang bansa kung saan ay talagang ang mga tren, mga ilang, ewan ko kung line 11 yata ang hindi pwedeng kanilang umaga dahil nga nagsara sila dahil nga sa malaking tubig, malakas na tubig. Kaya at ayaw nila na mas marami pa ang maapektuhan. So, sabi nga nila nung binasa ko naman, ito daw ay mag-last ng 2 days. Awa ng Diyos ay tapos na rin. At may kaunti-kaunti na lamang ng mga pag-ulan-ulan, pero konti na lamang. At may time na ngayon na maglinis yung mga binaha na bahay. Maraming mga binahang bahay dito, pero hindi sa lahat ng parte ng Madrid. May mga ilang bahagi lang, mga ilang probinsya kung saan ay talaga namang kung titingnan mo parang Pilipinas talaga pinasok ng tubig. Diyan, taiwan ko kasi hindi ko rin manonood yung news na yan kasi kung minsan nakakapagtuwid sa emosyon. So, yan na lang. Ayan. So, dito sa aming daanan ay mapapalapit na kami dito sa Madrid ay umulan pa rin. Kaya hanggang sa pagdating namin dito sa Madrid ay basa ang ibang kalsada. Pero at least ay hindi na ganoon na
so happy. And then, mamaya-maya, kami ay, pupunta sa bahay ng mga lola ng aking mga alagang bata. Kukuha kami ng igos. Makikita nyo mamaya. Papakita ko sa inyo yung pinuntahan naming bahay nilang napakaganda. It's decades, let's say, siglo-siglo. 100 years ng bahay na ito. At makikita mo talaga yung antiquity ng mga bagay-bagay at ang estilo dito sa kanilang bahay, dito sa kanilang asyenda. Napakalawak ng asyenda nila, more than 100 hectares. Dami talaga, grabe siya. Yes, malaking talaga. Kaya sana panoorin nyo hanggang sa huli. Makikita nyo yung mga pinagkukunan namin ng mga matatamis na igos. Igos kasi ang tawag nila doon sa fig fruits. Okay, sa figs. Napakasarap pala nito. Figs na ito. Tingnan natin. Okay. Malapit-lapit na rin tayo ng konti. Konting tiis na lamang at bibiyahe. Makakarating din tayo sa lugar na ito. Diba? Sure. It's my first time at excited talaga ako. Super excited. Sapagkat makikita ko na rin for the first time ang bakasyonan nilang isa. Yung kanina, yung pinanggalingan namin ay sa may dagat, sa Mediterranean Sea, sa Marmayor. So ngayon naman pupunta tayo doon sa kanilang kambingan, sa kanilang asyenda, kung saan nandun yung mga iba't ibang fruits na kanilang itinanim at kumikita ang mga ito like yung oliva, kumikita ito ng limpak-limpak na salapi, ang pistachios nila. Wow, grabe. Dami rin ng kanilang mga kambing, ha. Dami rin sila. Napakalawak ng asyenda nilang ito. Dito makikita mo yung mga iba't ibang kulay din ng sa daanan, yung bundok. May puti, may iwan ko anong kulay pa. Makikita mo rito. Finally, nakarating na rin kami dito sa kanilang asyenda. Wow, ang ganda. Kung titinmanan mo lang na ganito, parang sabihin mo, ano ba namang klase ito? Sasabihin mo ganyan, but wow, napakaganda. Ito yung kanilang mga palm trees. Ito yung sasakyan ng caretaker nila dito. Ayan. So, napakalawak nito. Ito yung igos na morado. Violet. Matamis ito. Sarap. Ang dami nasisira, Pinakain ng mga ibon. Yan. Mahulog na yung iba. Ganun kasi walang kumukuha. Matamis ito. Matamis talaga.
Garod. Ito naman. Dumuyaw yung sa kin ko, green. uray pa inuha nga dumuyaw basta dakkulon, Sa harap alaon ng na. kanilang bahay. Lagi Green ta ito. dakkulon, uray no dayjay Dalawang kas klase. jay May alaon. green at saka may violet. Diba? Haan ta mabalin mo dayjay bangir na. Marami na yung nasira. Subot style na nga galala, diba? Ang sarap manguha. Kukunin mo lang na ganyan. Ayan yung taniman nila. Bueno. Diba? Hola! Naatapay lang? Punta tayo sa ibang parte. Nakita natin yung mga Granada. tanim nila na marami. Hindi pa siya hinog. Yan yung kanilang mga taniman. Ayan, hanggang doon sa malayo. Hanggang doon Sa kanila lahat. Dulo lang makikita mo lang sa kanila. Tapos itong taniman nila ng almendras. O diba? Ito yung mga tanim nila. Grabe. Hindi pa siya hinog. Mga oliba yata. Oo, oliba. Ito naman, Granada. Madipay. Diba? Itong Granada nila. Sarap kaya ng Granada. Pero pwede itong Granada sa atin, dyan sa Pilipinas. Yung lolo ko noon, may tanim sila ng Granada. Adungot ti matintinag ni. Pag uwi ko siguro, mag-uwi nga ako nito. Magtatanim ako ng Granada sa harap ng bahay. Ito, ang dami niyang bunga. Itong oliba. Mahal kaya yung oliba. Gagawin nila yan. So magkakaroon tayo ng olive oil. Diba? Hindi man makita. Kaya naman din yan. Wala akong makita. Nagamitin at may Smile. taas na ano din yan. Parang ang sa Pilipinas yata ang katumbas ay ewan ko kung Minula or yung Bagyo din. Bagyo oil. Sarap no. Gusto ko yun. Kaya lang ang mahal-mahal. Diba? O ayan. Ang bunga ng olive. Iimbak nila yan. Gagawin nilang mantika. At ini-export ang mga to. Diba? Thank you for watching. Sana ay nagustuhan yung aking video ngayon. See you soon. Bye-bye. Thank you.